the NBI should be the better agency to take over. Sa harap nito, nanawagan si Fajardo sa publiko na magtiwala sa investigating body dahil may batas itong sinusunod. Umapila din ito na bigyan muna ng pagkakataon ng NBI na magsagawa ng investigasyon upang agad na maresolba ang usapin. Ako si Maricel Halili, Nagbabalita Express. Nais na akbayang party list Representative Riza Hontiveros na magsagawa ng investigasyon kung paano inimbestigahan ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit ang kaso ng pagkamatay ng asawa ni ABS-CBN News anchor Ted Pailon na si Trinidad Arteche Etong. Sa House Resolution 1096 ni Hontiveros, gusto niyang imbestigahan ang umano'y harassment na ginawa ng mga pulis sa pamilya, kasambahay ni Ted at mga kapatid ni Trina. Posibleng mapunta sa House Committee on Human Rights ang investigasyon na dedesisyonan ng plenaryo. Samantala, nakabalik naman sa bansa ang ilang Filipina na pinuwersa umanong gawing mga sex slaves sa West Africa. Ayon sa kanila, pagwi-waitress ang trabaho na ipinangako ng recruiter nila. Ang detalye nito sa Express Balita ni Jake Morales. Natuwa ang mga Filipinang ito nang pangakuan sila ng kanilang employer ng 150,000 pesos kada buwan bilang mga waitress at cashier sa Ivory Coast, West Africa. Pero taliwas sa kanilang inasahan, sa pilitang prostitusyon sa isang club doon ang kanilang dinatnan. Sabi po, ang available is cashier tsaka waitress. Kaya kung pagdating namin doon, kung anong gusto namin, doon kami po mamimili sa waitress tsaka cashier dahil apat po kaming umalis eh. Tapos yun pala, hindi naman po pala ganun. Kasi mahirap po palang, pagdating doon, mahirap po palang makauwi dito sa Pilipinas. Nagkaroon ng pagkakataong makatawag sa kanyang ina ang isa sa mga biktima na siyang humingi ng tulong sa Philippine National Red Cross sa pakikipagtulungan ng PNRC, DFA at ng NBI na isaayos ang pagsagip sa mga biktima. Mahirap po kasi kinulong yung anak ko na hindi pinapakain kasi hindi sumunod ng kagustuhan nilang ibenta sa yung sa club. Mula sa NAIA, dinala ng PNRC staff ang mga biktima sa PNRC hostel. Isa sa ilalim sa stress debriefing ang mga ito. Bibigyan din sila ng psychosocial support at medical assistance habang inihahanda ang kaukulang aksyon laban sa kanilang recruiter. Jake Morales, Nagbabalita Express. Ilang mga magazine, DVD at iba pa umanong pornographic materials na binibenta sa rekto ang kinumpiska at sinunog ng otoridad. Ang kabuang detalye sa Express Balita ni Jinky Baticados. Pinangunahan ni Manila Mayor Alfredo Lim ang pagsira sa mga pornographic materials katulad ng mga pirated DVDs, mga magazines at iba pang mga malalaswang babasahin. Sa tulong ng grinding machine ng Optical Media Board, sinira sa harap ng media ang naturang malalaswang materyales. Ito upang ipakita na seryoso umano ang lokal na pamahalaan ng Maynila na masugpo hindi lamang ang problema sa pamimirata, kundi maging ang mga krimeng nangyayari dahil sa malalaswang materyales. Ang problema dito sa pornographic tapes na ito, nalalason ng isipan ng mga manonood dyan. Kaya nauwi tuloy doon sa mga sex crimes, di ba? Nasa kote ng mga Manila Police Precinct No. 3 ang mga naturang porno materials. Tinatayang nasa 500,000 piso ang halaga ng mga ito. Pero kami, ang concentration namin, yung mga pornographic materials, kasi labag sa batas yun. Inaasahan ng alkalde na dahil sa patuloy na pangangampanya laban sa pornografiya, bababa na rin ang ibang klase ng krimen na dulot nito. Positibo rin ang alkalde na patuloy nilang paiigtingin ang pagbabantay at makikiisa sa Optical Media Board na sugpuin ang mga iligal na aktibidad. Ako si Jinky Baticados, Nagbabalita Express. Sinimulan na ng Land Transportation Office ang kampanya nito kontra mga hindi otorisadong commemorative plates ng Kamara. Ayon kay LTO Executive Director Jaime Pesigan, una nilang susuriin ang expiration ng naturang mga plaka. Oras na malamang expired na ito at patuloy pa rin itong ginagamit ng motorista, maharap siya sa 5,000 pisong multa. Kadalasang may 6 hanggang 1 taong validity ang isang commemorative plate. Tugon ito ng LTO sa ipinilabas na paalaala ng Kamara na hindi nito ibinibenta ang mga plakang mayroong seal at centennial logo ng Kongreso.
Umabot sa 700,000 pisong halaga ng pabuya ang naghihintay ngayon para sa sinumang makapagbibigay impormasyon sa pulisya hinggil sa kinaroroonan ng 14 na bilanggo na nakatakas sa Cotabato City Jail noong Huwebes. Ayon kay Cotabato City Mayor Muslimin Sema, ito'y matapos sumuko sa kanila ang isa sa naturang mga bilanggo sa tulong ng mismong mga magulang nito. Menor de edad aniya kasi ang naturang bilanggo at nahaharap sa kasong pagnanakaw. Security lapses ang itinuturong dahilan kaya nakatakas ang naturang mga bilanggo. Nagkaroon ng pagsabog sa isang tulay sa Maria Cristina, Iligan City kaninang madaling araw. Bahagya umanong bumigay ang tulay at hindi pa ito pinapadaanan sa mga sasakyan hanggang ngayon. Ito ang Express Balita ni Julia Lipala. Ginulantang ang mga residente ng Sitio Fuentes, Maria Cristina sa lungsod ng Iligan kanina 1:30 ng madaling araw sa isang malakas na pagsabog. Ayon kay First Lieutenant Estefany Cacho, tagapagsalita ng Western Mindanao Command, 2 structural support ng Agus Bridge ang sinasabog ng di pa nakikilalang armadong grupo. Ang pagkawasok sa nasabing base support ng tulay ay dahilan upang hindi makadaan ang mga sasakyan. Kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon ng SOCO PNP at ang mga elemento ng 8th Infantry Battalion sa lugar kung saan sumabog upang tiyakin kung anong uri ng bomba ang ginamit at kung sino ang may pakana ng insidente. Ako si Julia Lipala, nagbabalita Express. Pinangunahan ni Pangulong Arroyo ang paglulunsad sa 2009 Private Schools Athletic Association o PRISA National Games sa University of Nueva Cáceres Sports Palace sa Naga City sa Bicol kaninang umaga. Ayon kay Commission on Higher Education Chairman Emmanuel Angeles, bahagi ito ng Integrated Sports Development Program ng Pangulo na layong hasain ang mga future athlete ng bansa. Kabilang sa mga tampok na sports events ay basketball, volleyball, chess, table at lawn tennis, taekwondo, sepak takraw, football at dance sports. Mahigit sa 2,000 taon na ang nakalilipas ay problema na sa mundo ang korupsyon. Ito umano ang dahilan kung bakit sa China nagpahulog sa isang ilog ang manunulat na si Ku Yuan. At hanggang ngayon ay ginugunita ito sa pamamagitan ng tinatawag na Dragon Boats. Ito ang isinabuhay ng Manila Ocean Park sa kauna-unahang Manila Ocean Park Dragon Boat Regatta na ginanap sa Sunset Quay kahapon. Bukod sa pag-alaala sa yumaong Chinese Patriot, tampok din dito ang iba't ibang parlor games at ang pinakaabangan Dragon Boat Race. Katuwang dito ng Manila Ocean Park ang Philippine Dragon Boat Federation. Inilunsad na nitong Sabado, Abril 18 ng Quezon City Government ang ika-8 Batang Quezon City Olympics sa Amoranto Sports Complex. Layunin nitong may sulong ang kalusugan sa mga kabataan ng Quezon City at makapaghasa ng mga atleta para sa patimpalak sa sports dito sa bansa at maging sa ibayong dagat para sa hinaharap. Kabilang sa mga sports event na tampok sa Batang Quezon City Olympics ngayong taon ay basketball, volleyball, table tennis, taekwondo at karatedo. Tatagal hanggang sa Mayo 19 ang nasabing kaganapan. At yan po mga pinakauling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman ang iyong katotong Bing Formento. Pansamantala kaming namamaalam at magbabalik bukas alas 4:30 na hapon dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas.